Inihahandog ng Radyo Maria at ng Commission on Youth ng Diocese ng San Jose Nueva Ecija ang programang Yucat on Air. Maligayang pakikinig po sa inyong lahat. Ito po ang programang Yucat on Air na sumasahimpapawid mula dito sa Commission on Social Communications ng Diocese ng San Jose Nueva Ecija at inyo pong napakikinggan sa 99.7 FM Tarlac, 101.5 FM Cagayan at 102.1 FM Isabela. Tayo rin po ay napapanood via live streaming sa www.dioceseofsanjose.org at sa Yucat Pinoy Channel at sa Facebook account ng ating programa, ang Yucat Study Group at facebook.com. Ito pong muli ang inyong Father Richard, ang inyong kayukat ngayong oras na ito at meron po tayong makasama ngayon. Medyo matagal po akong nawala sa ere dahil ako po ay isa ng parish priest sa isang napakalayang bayan. Clap, clap, clap sa bayan ng Karanglan at kami ay kasalukuyang naghahanda sa 250 years founding anniversary ng aming parokya. Kaya po medyo bilang batang pari doon, kakalipat lamang at sa napakalaking selebrasyon na aking nadatnan, medyo naging busy nitong mga nakarang araw. At dahil nag-adjust sa schedule, medyo naiwan ko ng konti itong ating programa. Pero ngayon, may muling nagbabalik. At sa pagbabalik na ito, hindi po ako nag-iisa. Marami po kami at masaya kami dito sa studio. At kasama po natin, meron po tayong special guest ngayong oras na ito. Siya po ay galing pang Tondo, Manila. Grabe. Siya po ay miyembro ng Salesian Youth Movement. At ayaw ko pong siya magpakilala ng kanyang sarili. Yo, magandang gabi mga kaibigan. Mga kayukat. So my name is Randy Puentes. I'm from Don Bosco Youth Center, Tondo. At syempre, this is my second time around na makasama kayo, no? Kaya masayang-masaya akong muli. Maraming Matagal na salamat yung sa nakaraan, ano? So, parang it last was, year pa ba? No, Hindi January naman. 2. January. This Oo year. nga pala. Hindi makakalimutan. At syempre, kasama pa rin natin, ito, palagi na nakakasama natin sa Yucat, Maris po. si Ate Mariz. At syempre po, ang alamat, nagbabalik. Si Ate Neng, after din po ng napakatagal na panahon, mabalik po ang alamat. Joke. ang alamat ng youth ministry. Alamat. Kung gusto po ninyong malaman ang alamat ng youth ministry, tanong niyo po kay Ate Neneng. Tingnan niyo po si Tingnan. Opo. At bago tayo magpatuloy sa ating programa, sa ating napakagandang talakayan ngayong oras na ito, siguro ay humingi muna tayo ng isang panalangin, basbas mula sa ating Panginoon. Pangunahan po tayo ni Ate Mariz at ang ating panalangin ay kukunin sa Yucat Youth Prayer Book. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Into your loving care, dear Lord, we place our souls this night. Keep us all safe within your heart, in peace till morning light. And while our weary limbs find rest, keep our hearts fixed on you, for we are your trusting children too, safe in your sheltering hand. To Father, Son, and Spirit blessed, we consecrate our sleep this night, and when the shades of death approach, lead us to heaven's eternal light. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Maraming salamat, Ate Mariz, sa pangunguna sa ating dasal ngayong oras na ito. At muli po, mapagpalang pakikinig sa inyong lahat. Kayo po ay nakikinig pa rin sa Yucat on Air. Ito po ang isang oras na kwentuhan, talakayan tungkol po sa katisismo ng mga kabataan o yung tinatawag natin na Yucat, no? At bago po tayo dumako sa ating talakayan ngayong oras na ito, siguro magandang baliktanawan muna natin yung ating yung napag-usapan, although wala ako last time, but ako ay nagbabasa rin ng Yucat, no? At ang pinag-usapan po noong nakaraan ay ang Yucat question number 72. At sabi po rito, what does the name Jesus mean? No?
Napakaganda kasi pumapasok na tayo doon sa pagkilala natin kay Jesus. And it is good to know Jesus ayon sa ating katisismo. At sabi po rito, sa katisismo ng mga kabataan, Jesus means in Hebrew, God saves. O ang Diyos ay nagliligtas. In the Acts of the Apostles, Peter says, there is no other name under heaven given among men by which we must be saved. This is essentially the message that all missionaries brought to people. So ito yung pangalang Jesus, ibig sabihin sa salitang Hebreo, ang Diyos ay nagliligtas. No? Kaya napakahalaga na doon pa lang sa pagbibigay ng pangalan. No? Kasi sa tradisyon, sa kultura ng mga Hudyo, yung pagbibigay ng pangalan speaks about not only who you are, but what will be your mission. Kung ano yung mission mo, nakakabit sa pangalan mo. Kaya sila hindi basta-basta nagbibigay ng pangalan. Kaya it is very important para sa mga Hudyo yung pagbibigay ng pangalan. Kaya lang ngayon kung ano-ano ng mga pangalang ibinibigay sa atin. I remember, I don't know if you know the meaning of your names Hindi ko alam kung alam ninyo. Si Kuya Randy, alam mo ba Kuya Randy ang... Pero hindi ko na sabihin. Sige na, share mo naman. Secret lang Kasi hindi lang naman ikaw may pangalang Randy sa buong mundo. I know, pero nakakatawa. Sige na, share mo naman. Ayun ni Kuya Randy. Sige, medyo censored yata. Yeah. Kasi yung name ko, sinners ko, yung ibig sabihin ng pangalan ko is someone who is great. Kasi yung Richard, no? Oo, someone great, Okay. no? Or destined to be great daw. Pero parang hindi ko nakikita sa sarili ko yun. Anyway, sige si Ate Marie. Alam mo Hindi ba? ko po Hindi mo, alam i-research mo. Opo. Si Ate Neneng. Ano ba tunay na pangalan mo, Ate Neneng? Maria Teresa. Oh, ang ganda. Maria Ganda-ganda ko, Teresa. di ba? Oo, hindi pangalan. Oo. Pangalan lang. Pero, yan. pero sa pagkaka-research ko, ang ganda rin ng meaning ng pangalan ko. Yung Teresa ha. Oo, ano? Ang ibig sabihin ng Teresa ay harvester. Wow. Yung Maria ba, ano ibig sabihin? Yung Mary. Virgin. Ang alam ko yung sa pangalan ng Maria is yung pang tinipong graces, tinipong biyaya. Tinawag na Maria. No? Kasi lahat ng biyaya ay hina-harvest mo. Truth. Kasi harvester daw Harvester. kung ang Maria is tinipong biyaya, no, parang yung Lahat na ng tubig, biyaya. parang yung Bigyan mo ocean, kami. no, lahat ng tubig ay doon na naipon sa karagat. Parang ganun daw yung Maria. Kaya puno siya ng grasya. Kaya punong grasya. Wow. Hindi ko Ay, pala. hina-harvest mo yung grasya na yon. Kaya pala. Tama. So napakahalaga yung pangalan. We should know the meaning of our Yeah, actually, names. yung name ko, yung second meaning is Pogi. Oh, hindi nakatiis. Parang hindi naman Pero yung interesting, no? Hindi, joke lang. Okay, pero at least, no, hindi lang sa pangalan yung nakikita, sa personal din. Pero it's good, no? Kaya nga sana yung binibigay nating pangalan sa mga bata is speak something positive, something good, no? Kung papangalanan yung anak mo ng Hitler, no? Kasi alam Meron natin, yun, di ba? actually, Pangalan Kaya ang Hitler. daming, yung iba nag-research pa rin talaga kung sa Magandang pangalan. Kaya Lucifer, naku po, wag naman. No? O kaya Nero, di ba? Ito yung mga nagpapatay ng maraming tao, di ba? So, napakahalaga po sa banal na kasulatan yung pagbibigay ng pangalan. Kaya noong si Jesus ay binigyan ng pangalan, nakita natin na sino ba ang nagbigay ng pangalan. Usually, sa kwento natin, it is our parents nagbibigay ng pangalan. I don't know with you. Sa akin, hindi parents ko. Pero with the consent of my mother. No, kasi ang gusto nilang pangalan sa akin talaga hindi Richard. ano. Mark Anthony. Wow. Oo Gwapo nun. Gwapo nun ang name. Pero mas gwapo yung ipinalit. Sabi nung nurse, ay marami na hong Mark Anthony. Yun lang. Oo, sabi nung nurse, Richard na lang po. Eh, di pumayag naman yung nanay ko. Oo, mas gwapo yung pangalan. Nasunod yung nurse. Sino ba yung nurse? Mas hang daw yung dating. At ang tawag Mas doon sa original, nagbibigay ng pangalan ay nomothete. No, nomothete. Yung name giver. And Akala mostly ko it wala is na. our... Akala ko walang teeth. Walang teeth, no? Hindi yon. Nomo. Usually, nomo, name, no? Nomothete is the giver of the name. Whoever. And whoever is... kasi pag binigyan ng pangalan, ang nagbibigay ng pangalan is someone who owns you. Yung nagmamay-ari sa'yo. Kaya usually, parents ang nagbibigay kasi they own you. At sa kultura ng mga Hudyo, yung pangalan na ikinakabit ay ikinakabit sa tatay kasi patriarchal yung kanilang kultura. Like, tama. Yeshua bar Yosef. Jesus, son of Joseph, anak ni Jose, no? Kaya yun si Peter, Simon bar Yona. No, Simon son of
John. Ikinoconnect sa tatay. Ibig sabihin, yung tatay ang siyang may-ari dun sa anak. No? At itong tatay usually nagbibigay ng pangalan sa kanyang anak. And ibig sabihin, siya ang may-ari. Rightful Pero kay owner. Jesus, sino ang nagbigay ng pangalan kay Jesus? It is not Joseph. Hindi si Jose. Hindi rin si Maria. Sino nagbigay? It is God. Ang Diyos through the angel. Ang Diyos ang nagbigay ng pangalan kay Jesus sa pamamagitan ng anghel. Ibig sabihin, ang nomothete, ang owner, no? Ang nagmamay-ari kay Jesus ay hindi si Jose, hindi si Maria, kundi ang Diyos. No? Tama. Because the name giver is not Joseph at hindi rin si Maria. Kaya makita natin, yung pinanggalingan ni Jesus ay hindi of human history, not of human level, not of human understanding, kundi siya ay galing sa Diyos. Doon pa lang sa pangalan, is already speaks about sino ba si Jesus. No? At ang ibig sabihin pa ng pangalang Jesus, sabi sa ating katisismo, Jesus means God saves. Ang Diyos ang nagliligtas. No? Ang Diyos ang nagliligtas. Ibig sabihin, sa pamamagitan ni Jesus, ang Diyos ay magliligtas. At ang Diyos ang siyang kaligtasan natin sa pamamagitan ni Jesus. At itong Jesus na ito, sabi nga natin, pag-aari ng Diyos at galing sa Diyos. Kaya makita natin na unti-unting ipinakikilala ni Jesus ang kanyang sarili, una at higit sa lahat sa kanyang pangalan. At ngayon, may panibago na naman. Itong pag-aaralan natin ngayon sa number 73 ng Yukat ay something na karugtong noong pangalan ni Jesus, no? Pero hindi ito apelyido. Yeah. Akala natin Baka akala ng iba. apelyido. Ngayon, sanay tayo kapag may second name, that's the surname niya, di ba? At pero bago natin basahin yung susunod nating talakayan, itong topic ngayon, ay meron tayong cellphone number. Nagte-text, pwede kayong mag-text sa ating cellphone number. But for the meantime, kasi medyo nasaan ba? Nawawala yung cellphone. Ito muna sa mag-text po kayo. Pwede kong mag-text dito sa cellphone number na ito, 0917-586-0141. So for the meantime, dun po muna tayo magte-text, no? Ngayong oras na ito lamang. Mag-text po kayo sa 0917-586-0141 para po makibahagi kayo sa ating talakayan. At kung yung hindi po natin mababasa, ay sasagutin natin sa mga susunod na araw. Ano po kasi minsan maraming nagte-text, hindi ho namin ma-accommodate lahat. At ngayon po darako po tayo sa ating talakayan ngayong oras na ito, ang Yukat question number 73. At babasahin po sa atin ni Ate Neneng yung Yukat question 73. Ito po ang question number 73. Why is Jesus called Christ? Wow. Ano ba Tagalog yun? Yan, no? Ano nga ba? Kuya Randy? Eh, Randy, pakitagalog. Bakit si Jesus ay tinawag na Kristo? Ayun, bakit tinawag ni Kristo? Ate Maris, ano bang paliwanag? Pwede mo pakibasa, Ate Maris, yung Basa. paliwanag ng ating youth catechism tungkol dito sa tanong na ito. So sabi ng Yukat, the brief formula, Jesus is the Christ, expresses the core of the Christian faith. Jesus, the simple carpenter's son from Nazareth, is the long-awaited Messiah and Savior. Oh, it's, nakumpleto na yung pangalan ni Jesus, ha? The brief formula. So, yun ay hindi lang basta pangalan. Sinasabi rito sa catechism that it is a formula. Pag sinabing formula, ay, di ba, halimbawa may problema. Di ba? Merong solusyon. And then merong formula to solve the problem. No? No. So, this is something na yung formula, para ba ang problema natin ay how to be saved, no? Paano yung magtatamo ng kaligtasan? Tayo ang problema natin, the problem is the problem of sin, kasalanan. And there is a solution. And the formula to solve the problem is no other than Jesus Christ. No? Ang galing, ano? Parang mathematical equation lang, ano? So, expresses the core of the Christian faith. At yung Jesus is the Christ ay nagpapahayag ng mismong sentro ng pananampalatayang Kristiyano. When you say Jesus Christ, that is already your Christian faith. Yung sentro. Yung sabihin mo lang, i-utter mo lang, ipahayag mo lang that Jesus is the Christ is already central to our faith.
Imagine, ha? Bakit? Ano ba ibig sabihin noong Christ? No? Sabi natin, Jesus means God saves, or Jesus means Savior, tagapagligtas. No? So, sabi rito sa Catechism, the simple carpenter's son from Nazareth, yun yung pagpapaliwanag, ay siya rin yung napakatagal lang hinihintay, pinakahihintay, long-awaited, imagine na, long-awaited Messiah and Savior. Kasi ang ibig sabihin ng pangalang Christos ay ipapaliwanag dito. So, pwede mo bang pakibasa, Kuya Randy? Both the Greek word Christos and the Hebrew word Messiah mean the anointed one. In Israel, kings, priests, and prophets were anointed. Okay, doon muna tayo, no? So both the Greek word Christos and the Hebrew word Meshiach o Messiah mean the anointed one. Kinalugdan. Pag sinabing anointed one, pinahiran. Pinahiran na. Kasi sa kultura ng Israel, yung hari, pari at propeta, kapag sila'y hinihirang, sila ay pinapahiran ng langis, no? Tatlo yun, yung priest, prophet, and king. Lahat ng ito, kapag sila'y hinirang, sila ay pinapahiran ng langis. At Ineng, pwede mo bang pakibasa yung karugtong noong paliwanag? The apostles learned that Jesus was anointed with the Holy Spirit. We are called Christians after Christ as an expression of our exalted vocation. You know, yung mga apostles, doon sa Acts chapter 10, verse 38, mamaya babasahin ni Ate Maris, no? Kung yung nilalaman ng Acts, yung gawa ng mga apostol, chapter 10, verse 38. Yung mga apostol, nalaman nila, yung mga alagad ni Jesus, na ito palang si Jesus na ito ay hinirang at pinahiran, pero hindi ng langis, no? Not yung mismong langis na ipinapahid sa isang hari o sa isang propeta o sa isang pari, kundi anointed with the Holy Spirit, no? Ate Maris, pwede ba bang pakibasa? Ano yung sinasabi sa Acts chapter 10 verse 38? Kilala ninyo si Jesus na taga Nazaret at alam din ninyo kung papaanong pinili siya ng Diyos at kung papaanong pinuspos ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan. Alam din ninyo na saan man siya magpunta, gumagawa siya ng kabutihan sa mga tao at nagpapagaling sa lahat ng pinapahirapan ng diablo sapagkat kasama niya ang Diyos. Ayun, napakalinaw. Na ito yung ipinahayag ng mga apostoles na itong si Jesus ay puspos ng Espiritu, no? At ito rin yung sinasabi sa Gospel ni St. Luke, no? The Spirit of the Lord is upon me, no? Ang Espiritu ng Panginoon, yung kanta pa natin, diba? Sumasa akin ang Espiritu, di ba? Ng Panginoon. Ako'y hinirang niya upang tumugon sa daing ng mga aba, sa hinagpis ng mga dukha, no? Ito. Si Jesus mismo, hindi literal na langis o yung mismong langis ng niyog, no? Kundi ng Espiritu Santo. And it reveals na yung pagkahari, pagkapropeta, pagkapari ni Kristo is not of human understanding ng pagkapari, pagkahari, at pagkapropeta. Na ang Diyos, ang Espiritu mismo, ang ipinahid, no? Quote and quote, ipinahid sa Kanya. No? At makita natin, ang ibig sabihin pala ng Christos ay anointed one. So, nakumpleto na yung formula natin. No? Ano yung una? The name, Jesus. At yung Jesus means Savior, tagapagligtas. At itong Christos, sabi natin ay hindi isang apelyido. Itong Christos ay isang misyon na nakakabit. Magpapakilala kung sino, anong magiging misyon nitong Savior, nitong tagapagligtas na ito. At ano yon? Sa pagiging tatlong, sabi nga rito ay munera. Ito yung tatlong gawain, tungkulin, gampanin. No? At itong tatlong munera na ito, yung tinatawag na pagkapari, pagkahari, pagkapropeta. No? At ito'y tumutukoy. Siguro dito mamaya sa ikalawang bahagi mamaya ng ating programa.
ating hihimay-himayin, paano naman tayo makikibahagi bilang mga binyagan doon sa pagkahari, pagkapari, at pagkapropeta ni Kristo. Kasi itong pagkahari, pagkapari, at pagkapropeta ni Kristo ay ibinahagi niya sa lahat ng mga binyagan, sa lahat ng mga nakibahagi sa kanyang buhay. No? At mahalaga, dito mayroon ditong paliwanag dito si Paul Claudel. No? Mayroon siyang sinabi dito. Pwede mo pakibasa mo, Ate Neneng? Ayon kay Paul Claudel, speak about Christ only when you are asked, but live so the people ask about Christ. Ang ganda, no? So, sinasabi rito ni Paul Claudel, ikaw muna, Kuya Randy, baka mayroon kang reflection doon sa sinabi ni Paul Claudel. Kasi maganda ito eh. Isa siyang French poet and dramatist, no? Noong 1868 hanggang 1955. At napakaganda nito na siguro may gustong sabihin sa bawat Kristiyano. Actually, kanina nung binasa ko rin siya, bumalik ulit sa akin din yung mga tinuro sa amin no, nung nag-umpisa pa lang kami maging katikista. Siguro, ang mahalagang paano ipapakilala si Jesus sa iba ay yung papaano mo sinasabuhay siya sa iyong buhay. Diba? Kumbaga, iba yung pagsasalita tungkol sa Kanya kesa yun sa pagpapakita ng gawa. Kumbaga, ikaw mismo yung nagiging buhay na saksi ni Jesus. Katulad ng mga sumunod sa Kanya. Si Ate Maris, meron kang gustong sabihin? Ay, dito po sa na to, sa quote na to from Paul Claudel, nakita ko po dyan yung sinasabi ko dun sa mga, halimbawa kapag nagtatalk sa prex, ganon, sinasabi ko sa kanila na, hindi mo kailangan na mag-preach ka ng mag-preach kasi makikinig lang sila sa'yo. Now, live His life and then they will ask about Christ. And yun yung sinasabi niya. Oh, but yes, it's good, no? Yes, which is true. But the question is, how are we going to live Christ? No, di ba? Yun yung susunod tanong. Yes. Sabi nito kasi napaganda, very meaningful. Oo, magsalita ka tungkol kay Kristo kung tinatanong ka. Kung tinatanong ka lang. Pero, isabuhay mo si Kristo para yung mga tao ay magtanong tungkol kay Kristo. Kaya lang ang tanong, paano mo isasabuhay? No? Basically, kung ating titinan, the life of Christ is actually the life of love, no? Of mercy and compassion. Ito yung buhay ni Jesus eh. Ang nagmo-motivate, yung nagtutulak sa kanya to go on mission is mercy. Laging nandun yung habag. Kahit ito yung parang salamin, ito yung parang lenses na ginamit ni Jesus na meron siya upang tingnan ang lahat. Kaya meron siyang habag sa mga dukha, sa mga mahihirap, sa mga may sakit, sa may karamdaman, sa mga isinasantabi sa lipunan. Ito yung mercy ang ginamit niyang lenses. And if we live also, if we see the same, if we see as Jesus sees, if we speak as Jesus speaks, if we think as Jesus thinks, and if we live as Jesus lives, so naisa sa buhay natin. And paano ba ang pagtingin ni Jesus? Paano ba ang pangunawa ni Jesus? It's always mercy. Yung habag at malasakit sa iba. No? Kaya nga, ito may panibagong quote dito. Pakibasa mo nga, Ate Neneng. Ito, ayon kay Francois Mauriac, people do not criticize Christ. They criticize Christians because they do not resemble Him. Yun yung problema. Naalala ko tuloy. Naalala tuloy akong kwento rito, yung si Mahatma Gandhi, when he studied in France, gusto niyang maging Kristiyano. Kasi one time, nabuksan niya yung gospel at nabasa niya yung Beatitudes. And sobrang na-attract siya sa turo ni Kristo that he came to love Jesus very much. Lalong-lalo na dun sa part of the Beatitudes, yung sa 8 Beatitudes, yung blessed are the poor in spirit. Kasi nakita niya na itong Diyos ng Kristyanismo na ito, na itong si Jesus, ay mayroong pagmamahal at espesyal na pagtingin sa mga dukha, sa mga inuusig, sa mga inaapi, sa mga inaalipusta, sa mga nalulungkot, sa mga nagugutom at nauuhaw. Kakaiba itong Diyos ng Kristyanismo na ito. Kaya he wanted to become a Christian. And one time, pumunta siya sa isang simbahan sa France. Of course, kitang-kita yung kanyang pagiging Indian, no? He is from India. And then, the mass is already going on. And then, dire-diretso siya pumunta siya sa harapan.
At maya-maya may humahabol sa kanya, sabi sa kanya, Sir, doon ho yung mga third class. Doon sa likuran. Mga first class po ng society dyan sa unahan. Wow! Ang laki ng impact sa buhay ni Mahatma Gandhi. And actually, it was he who said, I love your Christ, but I don't like the Christians. Yung mismo. Basically, ito yung sinasabi ni Francois Mauriac dito, that we do not resemble Christ. Na yun sana, iyon yung ating maipakita. No? So, kaya hindi meron kang gustong idagdag. Kanina ko pa gusto mag-share. Hindi. Actually, totoo naman yan. Kasi di ba, kahit tingnan mo rin lalo sa mga kabataan, pagka tinatanong sila, di ba, si Kristo, si Jesus, ganyan. O kahit yung mga taong simbahan, kapag kapag inaasar ka ng mga taong hindi taga-simbahan, sabihin nila sa'yo, parang, mabait ba yan? Ba't ganyan ang ugali niya? Di ba? Yun yung minsan na sinasabi sa atin. Kapag hindi talaga natin na ipapakita yung, o naisasabuhay yung pagiging saksi ni Jesus. Di ba? Kaya nga, siguro katulad din ng nangyari kay Mahatma Gandhi sa kwento mo, Father, no? Talagang hindi lang din, kahit mismo sa loob din ng sa ating relihiyon, no? Tayo rin mismo pinupunan din natin yung bawat isa. Kasi minsan nakakalimutan natin na yung paano ba natin susundan si Jesus sa pagmamahal sa kanyang kapwa. Basically, no? Very challenging kasi yung buhay ni Kristo eh. Not only his teaching but his life himself. Mismo yung buhay niya is very very challenging. May gusto kayong i-share? Ikaw. Ano kaya? Matanda mo na, sabi na. Parang lang yan yung sa kapwa mo. Pag naglilingkod ka, tapos iba yung nakikita nila sa'yo. Sabi, hindi ko naman nakikita yung si Jesus, hindi ko naman nakikita si Kristo dyan sa tao na yan. So, paano ako? So, malaking bagay din yung lumabas sa personality mo yung si Kristo. Ito yung tinatawag na credibility. Yeah. Kaya sinasabuhay natin yung pananampalataya. At mamaya po sa ating pagbabalik, mas bibigyan natin ng diin at lalim yung pagsasabuhay talaga ng pagiging Kristiyano. Kasi tayo ay nakikibahagi sa buhay ni Kristo bilang hari, pari at propeta. At tayong lahat ay meron ding misyon na malahari, malapari at malapropeta. At ito po yung ating babalikan mamaya sa pagbabalik na ating programa. Huwag po kayong aalis. Magbabalik rin po kaagad ang ating programang Yukat on Air.
Nagbabalik po ang programang Yukat on Air. Ito pong muli ang inyong kayukat ngayong oras na ito, si Father Richard, at kasama pa rin natin. Si Kuya Randy. Si Mariz. At si Ate Neng po. So muli po, kayo ay nakikinig sa Yukat on Air. At kanina po pinag-uusapan po natin ang Yukat question number 73 na tumutukoy sa tanong na bakit si Jesus ay tinatawag na Kristo. Unang-una, hindi po ito apelyido. Ito ay tumutukoy sa misyon ni Jesus bilang tagapagligtas. At sabi nga po ng ating katisismo, ang salitang Kristos o kahalintulad ng salitang Hebreo na Mesiyas ay nangangahulugang ang pinahiran, no? O the anointed one. At si Jesus ay ang pagpapahid na ito ng langis ay bahagi ng tradisyon sa lumang tipan na ginagawa sa paghirang sa mga pari, hari at propeta. Na ito nagpapatunay na si Jesus rin ay isang hari, isang pari at isang propeta. Subalit, ang kanyang pagiging pari, hari at propeta ay hindi katulad o hindi kapantay ng pagiging hari ni David o ni Solomon, pagiging pari ng mga Levita o pagiging propeta tulad ni Isaías, Elias, no? At marami pang iba. Ang pagiging hari, pari at propeta ni Jesus ay kakaiba sapagkat ang ipinahid sa kanya ay hindi langis kundi ang mismong Espiritu, ang banal na Espiritu, ang Espiritu Santo. Ito yung sinabi sa Gawa ng mga Apostol, chapter 10, verse 38, na si Jesus ang kanyang pagkapari, pagkahari at pagkapropeta ay galing sa Diyos. Ang kanyang misyong ito ay galing sa Diyos, no? At kanyang ibinahagi ito sa atin, sa simbahan, at sa lahat ng mga sumunod at naniniwala sa Kanya. Lalong-lalo na po, ibinahagi ito doon sa tinatawag na the priesthood o yung priestly ministry, no? Yung sa ordained ministry, no? At tayo bilang mga Katoliko, tayo lahat bilang mga binyagang Katoliko, Kristiyano, ay nakikibahagi rin po sa tatlong misyong ito ni Jesus ng pagiging pari, hari at propeta. Una po, yung pagiging hari, ito ay tumutukoy sa pamamahala, pagiging isang leader. Na ang bawat Kristiyano ay mayroong misyon at mayroong tungkulin na akayin ang kanyang kapwa patungo sa Diyos. Na akayin at dalhin ang kanyang kapwa sa tamang landas ayon sa kalooban ng Diyos. Ito yung pagiging leader. Ito yung pagiging hari, pagiging pinuno ng isang Kristiyano. Kaya kung ikaw ay isang magulang, akayin mo ang iyong mga anak, ang iyong buong pamilya, patungo, papalapit sa Diyos, sa kanyang kalooban. Kung ikaw ay leader ng isang lipunan, akayin mo ang sambayanan na iyong pinaglilingkuran, papalapit sa Diyos. Akayin mo sila sa tamang daan, sa tamang landasin, at doon sa buhay na malapit sa Diyos. Kaya tayong lahat may tungkulin bilang hari. Ito yung malaharing misyon natin. Ikalawa, yung pagiging propeta, ang propeta ay nagpapahayag ng salita ng Diyos. At ang pagiging propeta natin sa pang-araw-araw nating buhay ay ipahayag natin at isabuhay natin ang turo ni Jesus. At ano po yung kanyang itinuturo sa atin? Napakarami, alam po natin yan. At paano natin ito maipapahayag sa pang-araw-araw nating buhay? Sabi nga dun sa quote kanina, isabuhay natin. Yung pag-ibig ng Diyos, yung awa, yung habag ng Diyos ay isabuhay natin. At pangatlo, yung pagiging pari, hindi man kung hindi ka man ordained minister, hindi ka ordained priest, hindi ka man pwedeng magdiwang ng misa ng sarili mo, no? Kundi ang pagiging pari ng isang binyagan, una at higit sa lahat ay pagsasabuhay ng kabanalan, pagdarasal, no, pagkilala sa Diyos, pagninilay, no, at pagkakaroon ng malalim na ugnayan sa Kanya. So ito ho yung pamamaraan natin sa pang-araw-araw na buhay na pagiging hari, pari at propeta. Siguro po, ito yung magandang ibahagi ng mga kasama natin ngayon sa oras na ito, na bilang isang kabataan, paano mo isinasabuhay, paano mo inaangkin ang iyong misyon bilang hari, bilang pari, at bilang propeta. Unahin na po natin si Kuya Randy. Thank you, Father. Actually,
Ako bilang isang kabataan, no, lagi ko rin sinasabi, lalo na ngayon sa panahon ng modernisasyon, no, social media and even sa mga naririnig natin, no, kung paano ang mga kabataan ay um, sumasagot sa hamon ng buhay nila, lalong-lalo sa pagdating sa kabanalan. Okay? So unang-una doon, syempre, tayong mga kabataan bilang isang hari, sinasabi din dito na ngayon sa modernisasyon ng mundo, ng kahit ng ating bansa, no, yung paninindigan sa tama, sa totoo. At hindi porke ginagawa ng marami, tama 'yon, kundi kung ano yung tama na alam mo at tinuro sa atin sa ating pagiging Katoliko, yun ang paninindigan natin, no? Paanong paraan? Syempre, halimbawa, lalo na ngayon sa social media na paggawa ng mga hindi magaganda, paggamit ito sa sa pangbubuli, di ba? Or yun sa mga usaping panglipunan na pang yung relationship na pagdating sa man to man or girl to girl, di ba? Kung ano yung tama, hindi porke maraming gumagawa, tama yun. Kundi kung ano yung tama na ito yung tinuro sa atin sapagkat ito yung ayon sa kabanalan. Siyempre, yung pagiging kabanalan, kundi yung paninindigan na huwag kang matakot din. No? Yung propeta, huwag kang matakot yung sabihin sa kanila kung ano yung nilalaman mo at ano yung pagtutuwid kung meron ka mang nakikitang mga mali. Lalong-lalo sa mga kaibigan natin. Minsan mahirap na, di ba, pagka may mga kaibigan tayong nagkakamali o kaya merong hindi ginagawang mabuti, pambuli. Pero minsan dahil natatakot tayong masira yung pagkakaibigan, hindi natin sinasabi. So, yun isang hamon sa atin na tayong bilang kabataan, kapag meron tayong nakikitang hindi tama sa sinasabi o ginagawa ng iba, matuto tayong magpahayag na sabihin natin kung ano yung mabuti na dapat nilang gawin. Okay? At syempre, bilang pari, wag din kalilimutan, no, yung pamumuhay ng kabanalan kung saan syempre yung pagtanggap ng mga sakramento. Kung sinasabi natin sa kapwa natin, inayayaan natin sila simbahan, dapat tayo mismo makita nila nagsisimba, tumatanggap ng sakramento, at tayo din mismo nagiging mabuting kaibigan sa ating kapwa. Sa akin bilang isang kuya, no, isang katekista, yun siguro yung isang napakahalaking hamon sa pagsunod kay Kristo bilang kanyang katekista. Thank you, Kuya Randy. O, sige, pakinggan naman natin si Ate Neneng. Patulad ng sinabi ni Kuya Randy. Pero hindi, ano lang, No yung cheating. Copy-paste. Copy-paste po. Ayun. Sa tatlong na yan, aspects na yun, yung pagiging hari, pari, propeta. Ang napagnilayan ko doon yung pagiging isang ehemplo na pag halimbawa ikaw yung sa hari nga, maging example ka ng tama. Gaya nga ng sabi ni Kuya Randy, copy-paste. Na wag mong gawin yung mali. Ipakita mo sa kapwa. Ako bilang isang lingkod kabataan, ipakita ko kung ano yung dapat, kung ano yung tama. Para hindi rin nila gagawin. Lalo na ngayon na yung sa modernisasyon ngayon na hindi ako nagiging, ayaw kong maging example na mas lalo silang malululong sa, nyari, Dota, ganyan. Hindi man ako marunong mag-Dota. Typewriter lang. Abacus, gano'n. Sobrang abacus. Lumaluman. Sobrang luman. Parang, dahil nga doon, yung kaalaman ko doon, hindi ko na, mas lalo ko silang ililid sa tama. Parang, akayin mo pa sa halip na ibulid mo doon sa kamalian. Akayin mo pa. Kasi yun ang alam kong pagiging isang leader . Hindi mo siya tinutulak, mas lalo mo siyang pinupush. Yun nga, sa tamang daan. At ano pa ba? Yung sa pagiging example ng sa propeta, yun nga, sa pananampalataya mo. Sinasabi mo na ikaw ay isang lingkod kabataan pero hindi ka naman nakikita sa simbahan, ganyan. Na hindi ka naman naglilingkod, hindi ka naman nagsisimba. Parang ang nangyari lang sa'yo, gusto mo lang magsimba kung gusto mo. So, paano ka tutularan ng kabataan? Hindi ka nga nakikita sa simbahan. May tinaguhugot. Hugot pa more. May hugot. Parang hindi ka naman, kumbaga sa active, ganun. Gusto mo, parang pumunta ka lang kung gusto mo, parang ganun.
maging example ka ng yung sa faith mo, ganun. Ipakita mo rin. Tapos sa pagiging, hindi na po in order. Oo. Yan, sa pagiging pari, yan. Parang, sa akin, ano ka rin, evangelizer, hindi lang sa work eh. Dapat, ano ka rin maging, marunong ka ding magpahayag ng, hindi lang dun sa salita ng Diyos, kundi, copy-paste nga po, yung niloloob mo. Na hindi lang yung, sige ka lang na sige. Dapat, sabihin mo rin kung ano yung, limbawa, galit ka sa isang tao, sa pangalan na Manny, ganun. Eh, parang sabihin mo sa kanya na for the sake of your friendship, sabihin mo yung totoo. Huwag kang plastic. Matagal ko na naririnig yung pangalan yun, maraming galit dyan. Yun, Manny po. Po eh. Yun. Talaga. Joke lang. Alam Yung ko bang laging ganun. sabihin na Maging na-invest yun open eh. ka na hindi naman yung nakaka-offend ka, parang ganun. So, maging open ka lang para mas smooth. Kahit din sa kapwa mo kabataan, huwag mo lang hayaan na ganun lang. Parang maging open. Mukhang malalim. Ngayon alam niya na yan. Ayaw. Good to. Wala naman po siya dito. Nandun sa labas. Si Ate Marisa. Ate Marisa. Ayun. Naalala ko po kasi, nung binasa natin kanina tong kay Francois Mauriac, yung people do not criticize Christ, they criticize Christians because they do not resemble Him. I used that quote nung nandun po kami sa seminar, Caught in the Net. Kasi this was given as a challenge sa amin. Sabi, kabataan ka, anong relihiyon mo? Katoliko po. Sige nga, tignan nga natin Facebook mo. Anong ini-status mo? OFTD, puro ganon. So, in simple terms po, sa pagiging pari, yan. Unahin natin sa pagiging pari kasi it's being yung pagiging holy mo sa pagsubok mo o sa pagtatry mo bilang sa pagpapakabanal. So as youth po tayo ay syempre hamon sa atin yan kasi we are living in a modern world gaya nga po ng sabi ni Kuya Randy. Napaka-moderno na ng mundo natin. Hindi na tayo yung mga taong nakabelo pa noon na hindi mo mailalabas yung sakong. Hindi na po tayo ganun. Na yung Facebook po yan, social networking sites, it's a way, it's a venue na pwede nating gamitin ng mabuti, pwede nating gamitin sa masama. So, sa pagiging banal po, hindi lang siya yung basta nagpupunta ka ng simbahan. It's how you are inside the church and outside especially. So, yun. Siyempre, unang-una dun sa lahat, kagaya ng sinabi ni Ate Neneng, magiging mabuting ehemplo, ganun. And then po, sa pagiging propeta naman po, yung pagpapahayag, so ito na naman, balik na naman tayo sa social media, social networking sites. Kasi, syempre, mahirap ngayon yung mga bata na hindi lahat nakakaya yung magsasalita ka sa gitna ng bus at magpipreach ka doon. Syempre, mahirap yan. But, in simple ways na kaya mong i-proclaim si Lord, like, using Him as your status. Diba? Like si Father Richard, natutuwa ako, lahat-lahat na lang ng pinopost niya tungkol sa mga ganun. No, so, na-challenge ako doon. Then sa seminar na yun kasi, ano ba yung pinopost mo? Ano yung pinapakita mo sa kanila tungkol sa pananampalataya mo? I was challenged na, ang ginawa ko naman po, Liturgy of the Hours, nagpo-post ako ng prayer sa, pero tatlong prayers pa lang yun, morning, evening, tapos yung 3 o'clock prayer, yung mga gano'n na, it's simple ways na naipapahayag mo talaga si Lord. And yung ikatlo po ay yung pagiging hari. So, yung hindi siya yung, kumbaga, hindi mo minamandate, hindi mo kailangang i-mandate yung religion mo sa ibang tao, kundi ipakita mo nga na ikaw ay mabuting ehemplo, ikaw ay banal dito. Now, He Himself will come to you and ask, and then you will teach Him. Diba? So, parang yun po siya. Yes, thank you Ate Marisa. Actually, itong tatlong ito na hari, pari at propeta ay actually hindi natin, without us knowing, ginagawa natin to every day. Yes. Halimbawa na lang my personal experience, even in social media, and even in reality, yung sa mismong karanasan ng person-to-person encounter, na may lalapit sa akin, Father, tulungan mo naman ako, may problema akong ganito. So, lumapit sa akin. Ngayon, may problema siya, saan ko siya dadalhin? No? Makikinig muna ako. No? And listening is a kind of leading.
No? It's a kingly gesture Yes. that a king should know how to listen to his people. Yung aking pakikinig pa lang sa problema ng taong lumalapit sa akin ay pagsasabuhay ko ng pagiging hari. And then after listening, saan ko siya dadalahin? No? So dadalhin ko siya sa pakikinig din sa akin. Ano naman yung sasabihin ko sa kanya? After listening to him, ako yung nakinig, that is kingly. And ako naman yung magsasalita, siya naman makikinig, that is prophetic, bilang propeta. At ano sasabihin ko? Good words. Mga salita na magpapalakas ng loob niya, mga salita na magbubuo ng kanyang pagkatao, ng kanyang tutulungan siya sa mabagandang desisyon, dadalhin siya sa tamang desisyon o pasya sa buhay, o ano yung magagandang gawin. At higit sa lahat, dadalhin mo siya, papalapit kay Jesus, and that is priestly, pagdarasal. Saat pagbibigyan mo ng advice, pagbibigyan mo ng, and then, you invite to pray. Sige, magdasal ka. Pagdasalan mo ito. Tapos, o kaya naman ay magsimba ka. No? And actually, doon sa mga simple gestures na yun, simple encounters na ganoon, you are actually living out yung pagiging pari, pagiging hari, at pagiging propeta. And it is a way for you to become Christ also. Sa mga ganong simpleng pamamaraan at karanasan, na ikaw bilang kabataan, nakinig ka at dinala mo ang kapwa mo kabataan papalapit kay Jesus sa tamang landas, sa mabuting gawain, ikaw ay nagiging Kristo sa kapwa mo. It's Jesus' way of making you another Jesus, another Christ, no? And maraming ganyan, nagpapasalamat sa akin minsan, lumalapit, Father, salamat po. Because of you, nagkaroon ako ng panibagong pagtingin sa buhay. And it's a way of, it's not me saving him. It is Jesus, it is His words. No, ang nagligtas sa kanya. We experience salvation every day at ginagamit tayo ng Diyos na maging daan ng kaligtasan na 'yon. So maraming salamat sa inyong pagbabahagi. Mamaya, hindi pa po tayo tapos, ay bibigyan natin ng paglalagom itong ating pinag-usapan tungkol sa topic ng UCAT number 73, ang pagiging Kristo ni Jesus. So wag pa rin po kayong aalis at sa ilang saglit, magbabalik pa rin po agad ang ating programang UCAT on Air. Blessed be the name of the Lord. He is worthy to be praised and adored. So we'll lift up holy hands in one accord, singing, blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. He is worthy to be praised and adored. So we'll lift up holy hands in one accord, singing, blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. He is worthy to be praised and adored. So we'll lift up holy hands in one accord, singing, blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. He is worthy to be praised and adored. So lift up holy hands and one accord, singing, blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Nagbabalik po ang programang UCAT on Air. Ito pong muli si Father Richard, ang iyong kayukat ngayong oras na ito.
At kasama pa rin natin Si Kuya Randy. Si Maris po. Ate Neng po. at dumarakaw na po tayo sa huling bahagi ng ating programa, ang paglalagom. At pinag-usapan po natin kanina sa halos 1 oras na kwentuhan at talakayan tungkol sa katisismo ng mga kabataan, ang UCAT question number 73 na tumutukoy po sa tanong na bakit si Jesus ay tinatawag o tinawag na Kristo. At sabi po ng ating katisismo, itong pangalang ito na ikinabit sa pangalan ni Jesus ay isang formula na isang solusyon sa problema ng pagkamakasalanan natin, yung ating malaon na hinihintay na kaligtasan. At itong si Jesus, yung kasagutan ng malaon na nating hinihintay. Sapagkat ang ibig sabihin po ng Kristo ay hinirang o pinahiran ng langis. Subalit, ang pagka-anoint kay Jesus o ang kanyang pagiging Kristo o Mesiyas ay hindi katulad ng mga hari, propeta at mga pari ng Israel na pinapahiran din ng langis kapag sila hinihirang. Sapagkat ang paghirang kay Jesus bilang hari, pari at propeta ay ang pagpapahid hindi ng langis kundi ng Espiritu Santo. Ang paghirang sa pamamagitan ng Espiritu Santo. At ito po ay, itong misyong ito, yung pagiging hari, pare at propeta, ay ipinasa ni Jesus sa simbahan, sa lahat ng mga binyagan. At kanina nga narinig po natin ang iba't ibang kwento kung paano ang mga kabataang ito ay nagsasabuhay ng kanilang pagiging pari, hari at propeta. At kayo rin po, sa lahat po ng mga nakikinig, mga kabataan at hindi na bata o minsang naging bata, ay tayong lahat, hindi man natin alam, pero ito'y ginagawa na natin. No? Sapagkat ito'y tinanggap natin noong tayo binyagan, na yung ating misyon, yung ating tungkulin bilang pari, hari at propeta ay ginagawa natin araw-araw. Unang-una, kapag tayo marunong makinig sa mga lumalapit sa atin, kapag marunong tayong gumabay sa mga nangangailangan sa atin, kapag marunong tayong maging mabuting leader, mabuting ama, mabuting ina, mabuting kapatid, mabuting kaibigan, tayo ay nagiging hari in a sense na tayo ay, kumbaga, umaayon tayo doon sa layunin, misyon ni Jesus na maging mga leader din, na dalhin din natin ang ating kapwa papalapit sa Kanya at sa tamang landas ng buhay. Ganon din kapag tayo ay nagpahayag ng pag-ibig, kapag tinuruan natin, nangaral tayo, no? Nagbigay tayo ng mga good advices, good words, no? Kahit na hindi directly na mag-quote tayo sa Bible, pero ito nagtuturo ka ng tungkol sa pag-ibig, sa pagpapatawad, sa awa, sa pagtulong, malasakit, sa pagdamay. Lahat na ito ay Christian values na itinuturo ni Jesus, at kapag itinuturo natin ito sa iba, we become prophets. Kagaya ni Jesus, isinasabuhay natin yung pagiging propeta natin. At kapag tayo nagdarasal, no? Kung kayo ay nagdarasal, hindi lang sa ilalim ng puno ng mangga, hindi lang sa loob ng kwarto mo, pero kapag kayo nakikiisa sa pangsambayan ng pagsamba, pagdiriwang, sa banal na misa, no? O kaya nandun din yung mga devotions natin, no? At meron tayong personal na ugnayan, pakikipag-usap sa Diyos. We become priests, no? Sa diwa ng binyag, tayong lahat ay tinatawagang maging banal, no? At magkaroon ng malalim na ugnayan sa Diyos. At kapag ang kapwa natin ay dinadala rin natin dito, ituturo natin yung pagmamahal, mga turo ni Jesus, at inaanyayahan nating magdasal na isasagawa natin yung threefold mission, yung munera ni Jesus, pagiging hari, pari, at propeta. And in this sense, tayo ay nagiging mga Kristo. Without us knowing, we become Christs to others. No? So ito po yung pinag-usapan natin sa halos 1 oras na kwentuhan, talakayan tungkol po sa katisismo ng ating simbahan para sa mga kabataan o yung tinatawag po natin na UCAT. So hanggang sa susunod na Biyernes, muli na naman tayong papasok sa panibagong talakayan. Pero sa pagkakataong ito, baka po merong mga gustong batiin ang ating mga kasama rito. Si Kuya Randy, may mga gustong i-greet. Maraming salamat, Father Richard, and syempre sa mga bumubuo ng UCAT on Air for inviting me again here, no, na makasama kayong lahat, mga kabataan. At syempre, binabati ko ang lahat ng mga kabataang Bosconian mula sa Salesian Youth Movement, sa mga kabataan dito sa Diocese ng San Jose, at sa iba pang mga kabataan na huwag kayong matakot na magbigay ng inyong sarili para kay Kristo bilang bahagi ng ating pakikibahagi sa Kanya sa pagliligtas.
Okay, si Ate Maris. Ay, binabati ko po. Lumapit sa akin kanina si Sister Dory. Hi, hello po, Sister. Nakikinig daw po sila lagi sa TDK. Sa ampunan po dito sa San Jose. Ayun. And hello din po sa mga youth leaders and mga volunteers dito sa Diocese ng San Jose. St. Joseph Cathedral. Kuya Manny, hello! Mon! Ayan, si Ate Neneng. Ako po, binabati ko po yung sarili ko. Hi to myself. At syempre po, sa lahat ng mga nakikinig na sa DYCC po, sa ating diocese, kung may nakikinig man lang naman, sila, Ate Lynn, si Sergio. Sergio, Madalas na nakikinig. opo, isama natin si Sergio sa ating mga panalangin. Isa pong youth minister din po. Kung ano man po yun, isama nyo rin po siya sa panalangin. Si Kuya Edu. Yan, avid listener na ating ng From UCAT. Butao. From Butao, opo. Yes. Si Kapitan. Kapitan na ngayon, hindi na PPC President. Kapitan na ano siya. Tumaas ang Bota, rango. oo. Ayun po. At saka siyempre, sino ba? Ayun, si Bishop, ano daw, Si Bishop Sinense, lagi nakikinig sa ating So, program. hello po, Bishop. Hello po. Miss Hello. you. Salamat po sa pagtangkilig. sa sariling pakikinig po. atin. Opo. Ayun po. Salamat po for inviting me, Nax. Oo. Ayun. Ako naman, gusto kong batiin lahat po na bumubunga ng Diocesan Youth Coordinating Council natin. At sana ipagdasal po ninyo na kasi po nagkakaroon kasalukuyan paghahanda para sa 5th Diocesan Pastoral Assembly ang Diocese ng San Jose. No, ito po gaganapin sa June 30 at July 1 and 2. So it's a 3 days affair, no? At gusto ko po rin pong batiin ang lahat ng bumubuo ng UCAT Philippines, no? Ito po ay national na po tayo, no, and actually it's an international group, no? Pero meron po na formally na-recognize na po ng Security and Exchange Commission ang UCAT Philippines. And also, pwede nyo na po kaming bisitahin sa www.ucat.ph. So open na po yung ating website for UCAT Philippines. And also yung ating Facebook fan page. Ipunta kung may mga Facebook accounts kayo. Naku, siguradong karamihan sa inyo meron. Yeah. Puntahan nyo naman yung UCAT PH, no? UCAT PH, no? So at paki-like, strike nyo yung like para everyday po meron po tayong ipinopost doon ng mga cards, prayer cards, quotes na pwede nyo i-share at marami kayong matutunan. Yung weekly saints natin, no? At May weekly mga UCAT facts questions. din, facts. Yes, oo. At may mga trivia din, no? So, please paki-visit po ninyo yung UCAT PH at yung ating ucat.ph na website. Ano ho? At meron pa rin, tuloy-tuloy pa rin yung ating UCAT study group. At ayun po, so maraming salamat po sa lahat ng patuloy na sumusuporta sa atin, sina Ninong Kokoy at Biring, sina Ninong Noemi at Andres dyan sa Rizal, at lahat-lahat po ng patuloy na sumusuporta sa ating programa. So bago po tayo magtapos sa ating talakay ngayong oras na ito, tayo muna ay mananalangin at pangungunahan po tayo ni Kuya Randy para isara ang ating talakayan ngayong oras na ito. Tayo na. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Lord, thank you for this day, for the blessings that you gave to us, sa lahat ng mga taong nakasama namin, sa bagong buhay na binigay mo sa amin, sa mga pagkakataon upang kami laging maging masaya, kahit sa kabila ng mga hirap na aming nakakanasan. Tulungan mo kami, Lord, na sana makita namin ang mga maganda kahit kami ay nahihirapan. At alam namin, lagi po kayong nariyan sa aming tabi, laging nakabantay, laging kasama namin, laging nagmamahal sa amin. Thank you, Lord, and all this we ask in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Muli po, ako po ang inyong nakayukat ngayong oras na ito, si Father Richard Lagos. At hanggang sa susunod pong Biyernes, magkita-kita ulit tayo sa ating susunod na programa. Kasama pa rin po natin. Kuya Randy, Ate Maris. Ate Neng. At hanggang sa susunod pong Biyernes, magkayukatan po muli tayo.